Hi! Welcome to ang Sabi ni Daddy's Vlog at narito naman po tayo para mag-share ng mga kwento, lalo na ng mga kwento ng buhay ko, kwento ng mga kaibigan ko na nangyari dito sa Japan o sa iba't ibang sulok ng panig ng daigdig. Marami po tayong mga kaibigan na dumaranas ng anxiety at depression, lalo na yung mga hindi sanay sa kanilang bansang pinuntahan, lalo na yung mga taong nagkukulong lang sa kwarto o hindi makalabas, lalo yung mga seaman at yung mga nagtatrabaho sa Middle East. Marami po niyan dahil wala naman sila nakikita kundi puro dagat at disyerto, kaya medyo nakakasad po na nagkakaroon sila ng anxiety at depression, lalo na yung pag namimiss nila yung kanilang mga pamilya. Actually, lalo nila namimiss ang kanilang pamilya pag nakakaramdam tayo ng lungkot. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Masarap po mabuhay pero mahirap po mabuhay na mag-isa dahil aatakihin ka po o pag nakakaramdam ka ng mga problema o ng matinding mga pagsubok sa buhay, aatakihin tayo ng mga anxiety o depression. Magkakaroon po tayo iwasan po natin magkaroon ng mental health issue. Dahil yan po ang nangyayari sa akin. Yan po ang hindi magandang bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao dahil mahirap po makakilos o makaalis sa ganyang sitwasyon. Kaya po dapat nating ingatan ang ating mental health dahil ito po ay napakahalaga. Ako po ay dumaranas ng anxiety at gusto ko pong i-share ito. At baka makarelate kayo o merong kayong kaibigan na dumaranas din ng ganitong sitwasyon, makatulong tayo kahit konti. Ito pong anxiety at depression mild lang na tumama sa akin. No? Kahit bata pa ako, meron na ako nito dahil dumaranas ako ng mga problema, iniinda ko sa murang edad. Ito po ay nakuha ko nung naghiwalay ang aking mga magulang at hindi namin alam kung paano kami mabubuhay ng aming ina at hindi namin alam kung maaari pa kaming pumasok o kakain pa ba kami ng tamas at kakain pa ba kami ng tamas o oras o lugar. Napakahirap po na sitwasyon nito. Ito po ay umpisa lamang. Marami pa rin po tayong pinagdadaanan, lalo na yung mga masiselan po ang mga iniisip o masiselan po ang mga bagay na ginagawa ng tao, kagaya ng mga iniwan ng asawa o iniwan ng syota. Kailangan natin labanan ito dahil i-share ko lang po yung mga nararamdaman ko. Ang hirap po na nagpapadala ka o nagpahulog ka sa anxiety at depression. Ikaw po ay parang nasa kumunoy, mahirap makaahon. Dapat po ay sa una pa lang lalabanan nyo na. Hindi po kagaya ko na nagpahulog ako at iniwasan kong ayaw ko po kasi sinarili ko po ito. Tinago ko sa pamilya ko at itinago ko sa mga kaibigan ko hanggang sa namalayan ko na lang sa sarili ko na nag-iisa ako at ayaw ko nang may kausap, ayaw ko nang may katabi, ayaw ko nang may darating na bisita, ayaw ko mag-entertain na bisita. Yan po ang tumama sa akin at yan na may mga senyales ng depression at anxiety. Alam niyo po na pag lumilindol o pag nakakita ka ng mga pangit na mga balita sa social media, ay medyo apektado ka na. Talagang nanginginig ka na o natatakot ka na. Magkakaroon ka rin ng mga phobia, lalo na pag may salo-salo o may mga pupuntahan kayong alam mo maraming tao. Talagang para ka nauupos na kandila at hindi mo alam ang gagawin mo, parang hindi mo alam kung matatai ka o maiihi. Yan po talagang nararamdaman ng isang may anxiety o depression. Kailangan po natin labanan ito dahil mahirap po, dahil
pag ang utak po ay pag hindi mo na kontrol ang utak mo, ikaw po ang kukontrol din ng utak mo. Kagaya ko po. Lalo ngayon, talagang pag nagpasaway ang anak ko, tapos meron na naririndi ako sa mga taong kausap ko, nangangalos yung tuhod ko at halos hindi ko mailakad. Ang hirap po ng sitwasyon. Meron po mga sitwasyon na pag inaatake ako, kailangan kong kumapit sa isang bagay dahil pakiramdam ko bibigay ako o konting hangin lang tatangayin ako. At meron mga bagay na talagang natatakot ka. Kahit papunta sa CR, natatakot ka dahil baka ka madulas o maraming iniisip na negative. Marami pong bagay na mararamdaman, kagaya ng mga akala mo talagang labo-labo na ng mata mo, pero pag lumabas ka, sasabihin mo magre-relax ka, pupunta ka ng park. Kagaya ko, papaalam ako sa sister ko, pupunta ako ng park, pero lakad pa lang ninenervyos na ako dahil hindi ko sinanay nagkulong ako. Mahirap pong magkulong sa bahay at mahirap pong hindi kayo nahahanginan. Wag naman pong mangyari ako po yung matibay-tibay pa. Pag nahanginan ng ulo nyo, alam nyo, babagsakan natin mental hospital o ibabagsak niya ang katawan nyo. Yan po ang iwasan natin at sana gawin natin busy ang ating isipan para po hindi natin maalala yung mga nangyayari sa atin, lalo na pag yung kagaya ko na meron po akong Parkinson's. Pag hindi ako nakainom ng gamot, hindi naman po ako nanginginig, wala pa akong tremors, pero nalolobat po ako. Kagaya po ngayon, umepekto na yung gamot ko na 2 hours, kaya nakakapag-vlog po tayo. Pero minsan pag nawala na po yung bisa ng gamot, talagang lobat na kayo at wala na kayong maisip na paraan kung paano kayo magiging busy o magiging komportable sa inyong katawan, dahil mahirap po talaga. At ang mga may nararamdaman pong ganito, kala nyo may sakit kayo sa ganyan, tamang hinala po kayo na baka may sakit din ako ganyan. Wag natin pong isipin, kagaya ko po, yung mga doktor po na nagsuscribe po ako, talaga marami ako natututunan. Pero pag medyo may konting topic na related sa aking nararamdaman, masyado ng pangamba ko at masyado ng iniisip ko. Nag-iisip agad ako ng negatibo na, nako, baka ako na yun. Nako, baka may sakit din akong ganun. Kahit na po kayo magpatingin sa doktor, wala po makikita sa inyo, dahil ang sakit nyo po ay nasa utak. Ang sakit ko po ay nasa utak. Masyado po ako palaisip. Wala pong oras na hindi kailangan ko pong kalmahin ang sarili ko, dahil mahirap po na, kasi paulit-ulit na lang iniisip ko na lang na masasanay din ako siguro nito at tatanda rin ako siguro nito na makakaahon at na aayawan ako ng anxiety at depression. Yan po ang aking hinihiling at sana malabanan ko ito, dahil patuloy ako lumalaban, dahil napakahirap po talaga. Yung mga hindi po dumadanas ng mga ganitong sitwasyon, napakaswerte nyo. At saka yung mga taong walang pakialam sa mundo, ako po yung inggit-inggit sa inyo, dahil konting bagay lang o konting basa lang iniinda ko, kailangan punasan ko, o konting kalat, ayoko may makikitang kalat.
napakahirap pong sitwasyon. Yung kaluluwa mo parang gusto na humiwalay sa katawan mo. Alam mo yung feeling na mamamatay na ba ako, o pag inaatake ka ng panic attack, iisipin mo, ito na ba katapusan ko, mamamatay na ba ako. Pero itutulog mo lang, iinom mo ng gamot, kinabukasan okay ka na. Ang hindi lang okay, pag yung gising mo, papasok ulit yung mga iniisip mo, doon ka pinapatay o doon ka pinahihina. Yung mga bagay na yan, alam ko na. Pero nauunahan na ako ng takot, pinipilit ko labanan, alam ko naman ganun ang mangyayari, pero matigas pa rin ang ulo ko. Talaga nagpapadala pa rin ako sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Ang ginagawa ko nila, nagdadasal ako sa Diyos na sana kalmahin ako at malagpasan ko yung mga bagay nito, dahil nakakaawa naman po yung aking anak kung may mangyayari sa akin masama at hindi ako makakamove on sa aking pinagdaraan ng issue tungkol sa mental health. Kaya ang payo ko po sa inyong mga kaibigan, aliwin nyo po yung sarili nyo, wag po kayo magkukulong. Wag po kayo magkukulong ng bahay, kausapin nyo ang inyong mga kaibigan. Kasi po dito sa Japan o nasa ibang bansa, mahirap pong humanap ng mga kakausap na kaibigan. Dahil may kanya-kanya po dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na nandyan lang ang pamilya nyo. Huwag po kayong mahiya na humingi ng tulong o magsabi ng katotohanan at nararamdaman nyo, dahil ito po ay makakatulong sa inyo. Mahirap po malayo sa pamilya, nakakalungkot po, pero kailangan po tiis-tiis lang at alam ko na meron ding hangganan ng mga bagay na ito. Sa sobrang depressed nga at sobrang atake ng anxiety ko, talagang namamayat ako, nangulubot na nga po leg ko sa bagay matanda na rin po ako. Pero bigla pa nahulog yung katawan ko, talagang sa pag-iisip ng kung ano-ano. Kaya iwasan po natin mag-isip. Ako po nagsasabi ng ganito dahil ako po ay nakakaramdam at mahirap po na talagang yung pinagdaraanan ko na halos hindi na kayo makalakad dahil sa sobrang takot o sa sobrang nervyos. Kaya para sa ating po mga kaibigan, maging matatag po tayo sa mga problema at ipinalangin niyo po na gumaling din ako sa awa po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang number one dito, minsan iisipin natin hindi ka na masaya o hindi ka na masaya sa iyong ginagawa. Alam niyo po, payo ko sa inyo, natutunan ko ito sa isang kaibigan na pag hindi ka na masaya sa inyong trabaho o sa inyong ginagawa, mag-quit po kayo. Mahirap po na ipagpatuloy nyo pa kung ang mga bagay na nasa paligid nyo ay toxic o hindi na kayo makahinga sa mga sitwasyon o mga problema o mga pambubuli sa inyo. Kaya kailangan nyo pong mag-resign na o humanap ng ibang trabaho na alam nyong makakatulong sa inyong mental health. Huwag nyo po isipin yung mga sweldo nyo o yung mga pera nyo. Kikitain nyo pa po yan. Ang mahalaga po ay malusogin yung mental health. Sa iniwan naman po ng mga syota o ng asawa, mahirap po sa una dahil kailangan na ng mga anak natin doon sa may mga asawa, ang padre de pamilya o ang ina ng tahanan, kailangan po nating tanggapin na ito ay nakatadhana na kung talagang kayo magsasama o maghihiwalay na. At para dun sa mga syota, iniwan ng mga syota, marami po dyan, darating po yan, huwag nyo hanapin. Nasa tabi-tabi lang po yan. Darating po, mahirap po yung naghahanap Mahirap po yung naghahanap kasi nahahanap nyo, baka naghahanap lang na mapaglalaroan lalo tayong ma-stress at lalo tayong ma-depress. So hanggang dyan na lang po. Sana po may natutunan kayo mga kaibigan.
At sana nasa mabuti kayong kalagayan at alagaan niyo po ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Patuloy po tayo magdasal ng team at magpasalamat sa mga bagay na nakukuha natin o nakakamit natin sa Diyos. Isipin po natin na tayo ang gumagawa ng ating kapalaran at ang Diyos lamang po ay nakasubaybay sa atin. So, hanggang sa muli po, don't forget to like, share, and subscribe. Palambing po ng subscribe. Isang pindot lang niyo po kahit po minsan-minsan lang tayo mag-usap, dumami ang ating kaibigan at sana po kung may pupuntahan man itong pagbablog ko at makakatulong sa marami, may babalik ko rin po ito sa inyo sa pamamagitan ng mga pasasalamat at pagtulong sa kapwa. Pero ito pong mga sinasabi ko sana ay nakatulong ng malaki sa inyo at lalo na sa mga dumaranas ng mga anxiety at depression na kagaya ko. Mabuhay po kayo at lumaban. Laban lang po. Hanggang sa muli, bye-bye!